Hello, mabuhay! Kamusta mga ka-TDH? TTH, tall, dark, and handsome? Hindi po, ate. Sa amin, ang TDH ay tambayan ng dreams at hopes. Welcome sa tambayan ng mga dreamers and hopers. Kung saan lahat ng kwento mula sa pagiging teen, mula sa ligaya, tampuhan, hanggang sa kabaliwan ay pagkwekwentuhan. Dito sa TDH Eskwela Quada, walang judgment. Kwento mo? Kwento natin to. Lahat ng highs and lows ng teenage life ay pag-uusapan natin. Kaya kung ready ka na sa tambayan ng tropa, samahan mo kami at sabay-sabay nating tuklasin ang lahat ng challenges at dreams ng pagiging kabataan. This is TDH Eskwela Kada. Yung LM to senior high school na mga experiences. Gusto niyo ba yun? Elementary, wala naman masyadong ganap sa akin. Ay, ito. Nag-guidance ako dati, guys. May tinusok ako ng lapis. Di ba alam mo yun? Grade 4, secret. Basta kasi parang ang bastos niya kasi dun sa teacher namin. Talagang sinasagot-sagot niya si Ma'am Jennifer. Ma'am, hello. Nainis ako sa kanya. Tinusok ko siya ng lapis sa kamay. Kinausap ako ng mama niya. Pinagalitan ako. Talagang, sige, ganun-ganun lang ako. Pero deep inside, gusto kong umiyak. Ganun. Tapos ngayon, wala naman na. Nung junior high, pag nagkakasalubong kami nung tinusok ko ng lapis, wala. Parang friendly lang kami. Ganun. So, next. Elementary. May tinusok Tinusok ko. Nag-away kami dahil sa daanan. Sa daanan nag-aagawan kami. Saan siya tinusok? Tumakbo siya papunta kay ma'am. Pero natuloy ko. Red ball pen ata na gamit ko. Napunit yung t-shirt niya. Pinagsabihan ako ng teacher namin. Tapos nag-usap na rin kami, nagbati rin kami. Yung sa akin naman, nung elementary ako, wala akong masyadong kaibigan dahil simula nung bata ako, lagi akong nabubuli, ganon. Kapag dumadaan ako sa gate, binubuli nila ako, kaya parang hindi maganda yung nangyari sa akin nung elementary hanggang ngayon pa naman. Pero sa ngayon, di naman na sobrang bigat yung mga nararamdaman ko. Pero dati talaga nung LM, wala talaga akong kaibigan. Ako yung nagtakbuhan kami, tas nadapa ako. Sa putik pa yun. Kumbira. Tapos ayun, iniyakan ko, tas ayun. Tas nung kinabukasan, tawanan na lang kami. Kumbira. Parang pag ngayon, kung may imagine mong senior high school ka, tapos makikita ka madadapa. Kaya, Na-imagine nyo ba yun minsan? Di ba? Parang tatawa ng mga yung sarili mo. yun. Ako naman, experience ko nung elementary. Alam niyo yung sa zipper ng jacket? Kasi may kaklase ako, bully din siya sa akin kasi lagi din ako binubully dati nung elementary. Binubully niya ako as in, ako naman, 'di ba alam niyo naman na mainitin yung ulo ko. Ang ginawa ko, yung zipper ng jacket, pinalo ko sa kanya. Pinalo ko sa kanya yun. Tapos, umiyak siya tapos pinatawag yung parents ko, tita ko. Pumunta kami sa pinatawag din ako, teacher namin. Pinagsabihin ako nun, sabi daw nung advisor namin na para daw akong lalaki kasi daw ng kaaway ko, puro lalaki. Ay tapos, ayun naging lalaki. Lahat ng lalaki dun sa classroom, kaaway ko. Kasi nga, kasi ako, tomboy kasi ako dati, tomboy, ganun. Yun, tapos nung pag lagi ko nakikita yung kaklase ko na pinalo ko ng zipper. Natatawa na lang ako. Ayun, natatawa ako.
Ako, yung best memories ko nung elementary. Yung tatlo kami, nagbabike kami. Yung isa ay nasa likod ako, yung isa nasa harap. Yung magulong isa naming classmate. Yung nagdadrive din niya nababalance. Tapos nadiretso kami sa basurahan. yun, nandun kami sa basurahan. Tapos panay putik yung mga damit namin. Umuwi kayo may putek. Yun lang. Nakaka-pressure naman yung mga sinishare nyo. Parang kasi nung bata ako, parang boring yung life ko. Oo, kasi yun nga, parang wala akong maalala na parang na happy. Kasi parang nonchalant lang ako nung bata talaga ako. Kasi nung nangyari yun, yun yung na-disgrasya ko. May mga ilan na alam na yung mga story ko na yun. Tapos, yun na-disgrasya kasi ako nung bata. Siguro grade 4. Grade 4 ako noon. Tapos, parang simula noon hanggang ngayon, parang may phobia ako na tumawid mag-isa. Kaya parang ngayon, paglalabas ako, may kasama talaga ako natatawid. Yung sa mga experience natin dati, mga bata pa tayo, mga mistakes, ganyan. Parang yung mga mistakes na yun, yung mga pagkakamali natin, mga disgrasya, ganyan, mga ginagawa nating masasama sa iba, parang nag-help din yun sa atin para mas grow pa. Wag nang ulitin yun kasi mistakes na yun eh. Proceed tayo sa guide questions. What challenges have helped you shape your character? Challenges na nag-help sa akin. Yung pagbabalance ko ng school tas sa church. Kasi 'di ba altar server ako. Dati hindi ko alam, wala akong idea kung paano ko mababalance yung pagsaserve ko sa school. Since nag-transfer ako dito sa MCS, alam kong mabigat yung yung magiging parang responsibility natin dito. Para ginawa ko siyang way para mas ma-build yung character ko na ganito, parang lang, patient. Siguro yung nung grade 9 ako, ayun yung pinaka mabigat na challenges na nangyari sa buhay ko po siguro kasi yung mga classmate ko po nun, sila na po talaga yung nambuli sa akin hanggang sa dumating yung time na pinag-guidance ko sila. Ayoko na mag-aral nung time na yun. Ayoko ng confidence sa sarili ko. Pero mabuti na lang may kaibigan naman ako na handang tumulong sa akin nun. Kaya kahit na ganun yung pinagdaanan ko, hindi pa rin ako tumigil sa pag-aaral ko. So, parehas kami ni Mika. Since LM, binubuli talaga ako. As in, yung mag-isa ko lang. Yung wala akong yung gusto kong bumawi pero hindi ko alam kung kasi syempre, mas kalait-lait. Yun, mas kalait-lait. Yung time na grabe, wala talaga akong wala din akong kaibigan. Meron naman pero, si Christine, pinsan ko lang din. Iba naman yung kaibigan na ayun. Close friends talaga. Ayun, grabe, ang hirap kasi kapag yung mag-isa mo lang, tas ang dami pang nambubuli sa'yo. Ganun. So, yung Parang feeling mo against yung words. tas simula nun, kahit yung binubuli nila ako, wala, hinahayaan ko lang kasi magsasawa rin naman sila eh. Totoo. Kaya, ayun, kahit ano yung sabihin nila, wala lang sa akin kasi sila naman yun eh. Sa akin, sa totoo lang, isa sa challenges or struggle ko sa buhay, yung parang hindi sa school, sa bahay, yung parang kino-compare ka. Yun, parang ayoko yung gano'n, parang kino-compare ako sa ibang tao. Kasi syempre meron tayong parang kanya-kanya parang may uniqueness lahat ng tao. Pero yung i-compare ka, ang sakit nun. Pero yung i-compare ka sa mga achievements ng iba, sa mga pagkatao nila. And parang nasasabi ko, bakit hindi ba ako enough? Bakit may kulang pa talaga sa akin? Ganon. Pero doon ko natutunan na mahalin yung sarili ko kahit na may pagkukulang ako. And parang doon ko din na-realize na hindi mo kailangan maging perfect para valuable ka. Yeah. Sa akin, pagsubok ko, simula pandemic, na-quarantine ako sa loob ng bahay, sa kwarto, din ako lumalabas. So, natuto ako mag-isa, hindi na nakikipag-usap.
nawalan din ng confidence. Ginagawa ko lang nun, mag-cellphone, magdamag buong araw. Tapos, yun, lagi na ako mahihain. Tapos, ngayon, medyo nasasanay na rin makipag-usap. Kumbaga, bumabangon na. Akin sa ano, friendship siguro. Nung grade 9 kasi may, ano tawag dito? May circle of friend ako. Tapos, Mag-breathing exercise po tayo. 1, 2, 3, go. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. tapos ayun, ano, nawala. Ganun. Uwi ka. Kasi sa kanila po na ano yung ano, first time ko sa Naintindihan natin, siyempre. Huwag kang mag-alala, nandito naman ako. magandang memory namin doon. Kasi panghapon kami, so gabi na uwian. Tapos pumunta kaming bayan. Tapos dun sa Kalasyaw lang din, Baldag. Tapos ano, naglaro kami sa ano, peryaan. The first time ko yun eh. Tapos ayun, nawala sila. Ako yung mapag-isa dahil nung bata ko. Wala akong kapatid. Nag-iisa lang ako sa bahay, walang kausap. Yun, nasanay ako, doon ako natutunan maging matatag. Yun lang. How do you find peace, hope, and direction during stressful time? Akin, kapag sobrang stress na ako, talagang ang bigat na sa pakiramdam. Parang gusto ko manahimik mag-isa. Parang yun, or maglakad-lakad mang isa. Basta sa tahimik lang na lugar. Pero yung powerful talaga na ginagawa ko para maibsan yung stressful ko. Yung syempre, magpe-pray kay God. Parang, Lord, hindi ko na talaga kaya. Paano na to? Tapos doon, mas nararamdaman, pag after ko magsabi sa Kanya, mararamdaman ko talaga yung peace kay Lord. Ako naman, sa bahay kasi, madaming problema. Ang gulo yung bahay. Kaya ganun yung pag BF ka, nung bata ka pa, yung pag nilalaro ka nila, mag-BF ka na, ganun, di ba? Ganun sila. Kasi syempre, sila may BF na nga ako, di ba? Yung ginagawa ko naman, syempre, may mga ilang beses din na masasakit yung mga sinasabi nila about dun sa ganun. Pumupunta ako sa kwarto ni ate. Doon ako, tahimik lang, tapos umiiyak, ganun. Kasi magkakaiba naman tayo ng di ba? Yung iba, pag umiyak sila, mas naggumagaan yung nila. Yun, ganun ako. Nilalabas ko yung nilalabas ko yung bigat ng sa iyak na lang. Sa akin naman, nakakapag ko ng peace kapag nasa kwarto lang ako tapos humahagulgol ako, umiyak talaga ako. Tapos kay God ko talaga sinasabi lahat kasi ayaw ko magtiwala sa ibang tao kasi baka mas i-judge pa nila ako, ganun. Kaya kay God ko lahat sinasabi. Sa Kanya ko pinagkakatiwala lahat ng mga problema ko. Kaya sa Kanya ako ng peace. Kapag masyado nang magulo, yung utak ko, ganyan. Sinusulat ko siya. Try nyo. Kapag yung na-stress na kayo, hindi nyo na alam gagawin nyo, isulat nyo siya. Tapos, nagbabasa rin ako ng Bible. Magandang magbasa ng Bible, sinasabi ko sa inyo. Bukod doon, kumakain din ako. Madalas akong kumain kapag yung confused na gano'n. Yun, journaling, tas yun, Bible, yes. Ako naman, pag medyo stress na, dinadaan ko na lang sa laro. Nakikipag-usap ako sa mga random players. Kinakausap ko rin si Lord. Sinasabi ko sa Kanya yung mga problema ko. Nagpe-pray ako. Minsan, nagbabasa din ako ng Bible. Parehas lang kami ni Benz, binubuhos ko lang lahat lang sa paglalaro. Yun. Binubuhos ko sa mga kalaro ko, yung mga kalaban. Doon ko binubuhos lahat. Si Mia. Ako tinutulog ko. Kasi doon ako escape sa
reality. Kaya doon din ako pinapagalitan kasi tulog daw ako ng tulog. So ayun lang, tulog. Okay. Next question. What advice would you give if someone is struggling with self-worth, faith, and direction in life? Ang advice ko sa lahat ng mga bata, basta maging malakas. Kaya natin to. Maging matatag. Sa akin, syempre, bilang adolescents nga tayo, parang normal lang yung mga na-experience natin. Pero wag kayong parang manghinaan ng loob na hindi nyo kaya lahat ng yan. Kasi at the end of the day, may plano si God para sa atin. Malay nyo, mas maganda pa sa inaakala natin, di ba? O, di ba? Kaya wag kayong manghihina, guys. Laban lang. Para sa akin, wag mong hayaan na diktahan ng iba yung halaga mo dahil hindi ka ilalagay ni God sa ganyang sitwasyon kung wala siyang magandang purpose sa'yo. Lakasan mo ang loob mo. Kung ida-down mo lang sarili mo, hanggang dyan ka na lang. Kaya dapat abutin mo ang pangarap mo. Ako, as much as possible, kailangan natin mag-live in the present. Kapag sinabing live in the present, kung anong meron ka, kung anong nasa harap mo, be grateful kung anong meron. Kunyari, meron kang masisilungan, meron kang kama, meron kang komportableng bahay, pagkain, ganyan. Be grateful kung anong meron ka. Kasi, hindi mo sure kung meron ka pang bukas. Hindi natin sure kung buhay pa tayo bukas. Hindi natin sure kung anong mangyayari natin. Parang magandang question sa atin. If last day ko na to, na-enjoy ko ba? Nagawa ko ba lahat ng gusto ko? Nasabi ko ba lahat ng gusto kong sabihin? Kapag no, then it's a sign na kailangan na nating i-enjoy lahat ng moment na nandito tayo. Kunyari ngayon. Very grateful ako. Thank you. Nandito ka. Blessing kayong lahat sa akin. Thank you very much. Ako yung enjoy niyo yung buhay lang. Kasi di naman lahat ng oras problema. May mga times na masaya. Yun lang. Isipin mong hindi ka nag-iisa, may yung lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa, may mga magulang kang parating aalalay sa'yo, nagmamahal sa'yo. Hanapin mo yung mga bagay, taong magpapasasayo. Magpapasayo sa'yo. Yun lang po. Ikaw. Bye-bye. This is TDH Eskwela Kada.